Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Supreme Court pinasasagot si Tito Soto sa posibleng kasong indirect contempt matapos kumontra sa desisyon sa impeachment ni VP Sara. May bagong yugto ang tensyon sa pagitan ng legislatura at hudikatura matapos utusan ng Supreme Court of the Philippines si Senate President Vicente Soto III na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong indirect contempt. Batay ka, bata ka. Kasi yung lolo niya, Vicente Soto rin, pinarusahan ng Korte Suprema ng indirect contempt. Sino bang nag-post nun? Lolo niya. I think this was before the war, World War. Vicente Soto. Ay, nako. Sa isang resolusyon na may petsang April 8, 2026, inatasan ang Senate President na magsumiti ng kanyang komento sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Kaugnay ito ng mga naging pahayag niya laban sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nag-ugat ang petisyon mula sa grupo ng mga abogado, kabilang sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio at Harold Respicio, Attorney Virgilio Garcia kasama ang negosyanteng si Mary Catherine Diaz Binag. Ayon sa kanilang reklamo, ang mga naging pahayag ni Soto ay, number 1, it has undermined public confidence in the judiciary at maituturing hindi angkop na asal mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumakas ang isyu matapos ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ng tuluyan ang motion para sa reconsideration ng Kamara kaugnay ng desisyong nagdeklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Sa kanyang mga pahayag, hindi nag-atubiling punahin ni Soto ang desisyon. Ito yung mga sabi niya, a sad day for constitutional law. Ano ba siya? Constitutional law expert ba siya? Graduate ba siya ng ano ba yun? One Ball University ang tinatawag nila. Dagdag pa niya, inakusahan niya ang Korte Suprema ng judicial overreach at judicial legislation. Sa hiwalay na panayam, iminungkaring rin niya na maring kailanganin ng pagbabago ng konstitusyon upang malimitahan ang kapangyarihan ng hudikatura. Giit ng mga petitioner, ang mga payag na ito, lalo na mula sa isang Senate President, ay may mas mabigat na epekto sa publiko. It amounts to a direct attack on the Supreme Court's integrity, sabi ng petitioners. Ipinunto rin nila ang mataas na posisyon ni Soto ay nagpapalawak sa impluensya ng kanyang mga salita na maaring makasira sa reputasyon ng hudikatura. Okay, ang hindi ko malimutan na pahayag niya is, sabi niya, impeachment is now an impossible dream. Dahil daw sa kung ano-anong requirements set by Supreme Court decision. Oh, impossible dream. Nandiyan naman ang impeachment ni VP Sara. Nagbutuhan na nga sila sa Committee on Justice. Next week, magbutuhan na sa plenary. At kayo dyan sa Senado, naghahanda na kayo. Oh,
Nasaan yung sinasabi nyo na it has become an impossible dream? Kung minsan kasi, ay, anyway, wag na lang ako magkomento dahil basta ako, natatawa na lang ako. Mabuti pa si Senator Lacson in fairness sa kanya. Nung lumabas yung desisyon, we may agree or disagree, but we have to respect the decision of Supreme Court. They are not called gods of Paura ba yun? Paura for nothing. Yun ang tama. Pwede namang mag-disagree. Kaya lang, iba ang dating kasi kay Senator Soto eh. Para bang, sa akin lang ha, ang dating sa yung mga pahay niya is marunong siya, nagmamagaling. Kasi pwede ka namang makapag-disagree, but in a very respectful way. Sa kanya, hindi. Lumalabas na magaling siya talaga. Kaya yun, di mo maiwasan yung mga abogado na nag-file. Sampahan natin ang kaso para matauhan. Ulitin ko, lolo niya, nagsalita rin, abogado rin yung lolo niya, nagsalita rin laban sa Supreme Court noong mga panahong iyon at convicted siya ng indirect contempt. Ang parusa ng maliit man lang ang parusa ng indirect contempt. Hindi naman masyadong malaki. Parang multa lang yung lolo niya. I don't know ngayon kung na ano ito. Bilib ako dito ha, mabilis ang aksyon ng kasi nung yung unang mga petisyon ano, indirect contempt, sinampahan na ng kasong indirect contempt sina Gadon, Sindanya, may isa pa. Hanggang ngayon, wala pang ano ng Supreme Court. Wala akong na-monitor. Kailang itong pinaka-latest kay Soto, inaksyonan kaagad. Sagutin nyo. Oh, ibig sabihin, mayroong bigat yung reklamo. Kaya tingnan natin. Sana malampasan ito ni Senator Soto kasi kung matalo siya, naku, nakakaya convicted ng indirect contempt ang Senate President. History. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay sa natabangan og yero. So mauna ni ang hitsura sa iyang atop. Mauna ni ang kadako sa buslot. So nangaputol na gyud ang uban oh. Kita gyud nato nga kuan na gyud kaayo. So karon mag-atop na ni sila sa nahatag sa ilang yero. So mapulian na gid ni ang ilang atop nga buslot na. Og karon mao na ni ang yero nga nahatag nga natabang sa ilaha.
karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Makita gid nato nga napulihan natong ilang atop nga mga buslot. So maayo na gid karon. Salamat sa Ginoo nga na pulian na gid among sin nga buslot. Salamat sa naghatag kayo sa sin sa amo kay nakaatop na ni. Kinsi nakatuig nga among sin aya pa na isdan. Oh, so salamat kaayo. Salamat ka